Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning. Pag-usapan natin itong suspension na 60 days suspension ni Congressman Kiko Miao Barzaga dahil di umano sa kanyang misbehavior. Sa kanyang pagkuda-kuda, pag-miyaw-miyaw sa social media against sa mga kawatan sa gobyerno ng billions of pesos flood control scam. Ngayon, sinuspindi siya kahapon sa Kongreso at kasama doon yung dalawang pangit na mga makakaliwang grupong membro ng komunistang teroristang CPP. Laila de Lima at saka yung si Shield Joke, no? Kasali din doon, bumoto na suspende si Congressman Kiko Miao Barzaga. Ang kapal ng mukha ni De Lima, no? Bumoto doon. Siya nga, burikat. Malandi na dating DOJ Secretary. May Jonel, may Ronnie Dayan pa na kanyang maniho na may asawa. Nagpabururot doon. Tapos, so ano parang tingin niya ni Dilima sa kanya doon na may Jonel siya at may Ronnie Dayan? Malinis siyang babae, isa siyang walang dignidad. Bugaga. Ngayon, sinuspinde si Kiko Barzaga, no? Ito, may wristback siya dito, no? Yung iba nga daw dyan, na mga congressman na huhuling may kabit, pero hindi daw na-ethics complaint. Di ba nabalita pa dati may, yung head ng ethics committee dyan sa Congress, di ba, dalawa di umano ang magkapatid tinuhog niya. Hindi din yun na ano, hindi, binulgar yun ni Maharlika noon, pero hindi yun, walang action ang Kongreso. Dahil si Martin Romualdez tagaliti, kinokonsente ni Martin Romualdez ang ganitong mga klaseng mga kabitsina. Dahil di natin din alam, baka si Martin Romualdez may kabit din. So yun, walang hindi nako-code of ethics yung mga kongresistang may kabit at nagnanakaw ang mga kongresista na yan para pantostos sa kanilang mga kabit, mga anak nila sa kanilang mga kabit, pinambili ng mga kondo, bahay, mamahaling sasakyan, negosyo, resort. So ito, nirisbakan kasi utos ni Bongbong Marcos yun dahil naririndi na siguro si BBM sa mga patutsada ni Congressman Kiko Barzaga. Dahil maraming mga Pilipino ang kahit pa magsasalita ay hindi naman tayo naririnig. So sa ngalan ni Congressman Kiko Barzaga, naririnig ng kawatang Bongbong Marcos na to ang hinaing ng sambayan ng Pilipino. Tapos, yung mga tao na ninanakawan niya, na naririndi na at naiinis sa kanya dahil nagnanakaw siya, ngayon, itong mga tao, pa ngayon ang masama. May pahayag din siya dito, si Kiko Barzaga, sabi kay sa Ang Balita ngayon to. Sabi nila hindi etikal ang mga pahayag ko laban kay Pangulong Marcos. Pero hindi nila sinabing hindi ito totoo. Hindi nila ma-deny yan dahil mismong si Zaldico na kanilang chairman committee ng appropriation na mismo ang nagsabi. Dahil siyang may hawak ng pira. Sinabi na yan ni BP Sara, di ba? Ang may hawak sa pira ng taong bayan o ng kaban ng bayan ay dalawang tao lang, Zaldico at Martin Romualdez. Pero sino ba ang final and signatory ng budget taon-taon na kung saan ay may mga billions of pesos pang mga budget insertion both Congress and Senate at meron ding budget insertion ang presidente di umano na 100 billion. At according to Zaldico, galit pa daw si Bongbong Marcos hindi nakontento. Ito ba?
Mauulit ang kasaysayan ni Marcos hindi lang tulad ng kanyang ama kundi pati na rin sa lahat o ng lahat ng iba pang diktador na nauuna sa kanya. Kapag ninakawan at pinatay mo ang mga taong inatasang paglingkuran mo ayon sa konstitusyon, haharapin mo ang paghihiganti ng Diyos. Wala na at ng bayan. Wala namang Diyos to si Marcos. O ang Diyos ni Marcos ngayon dito sa mundo, Shabu. Ay, hindi pala Shabu, heroin at saka kokaina. Tapos bininta na niya ang kanilang mga kaluluwa sa impyerno sa ngalan ng salapi. Pero may ano dito, si Congressman Paulo Marcolita at saka si Leandro Leviste to the rescue din, no, bumoto ng no na hindi siya isuspinde. So yun, mayroon ding patutsada, hamon dito si Congressman Paulo Marcolita na alin ba daw ang mas mabigat na kasalanan na kaya isuspinde ang magmiyaw o magkuda laban sa gobyerno sa katiwalian ngayon na kung saan ay maraming mga Pilipino ang nawalan ng bahay, nawalan ng buhay, nawalan ng kabuhayan ng dahil sa pagnanakaw ni Bongbong Marcos ng billions, trillions of pesos na. Tapos sila pa ngayon ang galit at naghuhugas kamay at ibinibintang ang lahat ng mga isyong ito sa pagnanakaw sa administrasyon niya kay Zaldico lamang. Walain yun. So, yun, binanatan niya, no, na offensive daw, malicious. Anong offensive, malicious doon? Nagsasalita lang naman si Congressman Kiko Barsaga para sa taong bayan na hindi nakikinig or naririnig ng administrasyong Marcos. Dahil bingi sila pagdating sa taong bayan kasi iniisip nila binoto niyo kami binoto ninyo ako. Kasalanan ninyo yun. Alam niyo magnanakaw ang tatay ko at nanay ko, binoto niyo pa ako. Siguro, sabi din ni Bongbong Marcos, pagkatapos niya akong iboto-boto, ngayon nanakawan ko ulit kayo, magreklamo kayo. Yan, siguro iniisip. May kasalanan din tayo, bumoto kay Bongbong Marcos. Binoto din natin siya para nakawan tayo. Ay, naku. Misto lang, alingaw-ngaw lamang ng saloobin ng karamihang Pilipino. Yes, correct. Ang pagsasalita ulitin ko, ang pagsasalita ni Congressman Kiko Barsaga ay para sa sambayan ng Pilipino na naririndi na sa sobrang mahal na bilihin, walang maraming trabaho, maraming krimen, kaliwat kanan, shabu, kahit saan na lumulutang sa karagatan, dumadaong pa sa dalampasigan. Pagnanakaw sa kaban ng bayan, utang, mahal na bilihin, ulitin ko, kagutuman sa Pilipinas, maraming Pilipino ang mga walang tahanan. Mahigit 4.5 million homeless Filipinos. Tapos ang 1 million pabahay ni Bongbong Marcos sa kanyang Build Better More in 6 years niya, ang totoo lang 1 million lang daw. Ay, naku po. So ngayon, yun nga, nagboto ng no si Congressman na tawag dito, Paulo Marcolita at itong si Leandro Leviste at meron pang 4 yata. So binalik din ni Leviste ang salita ni Bongbong Marcos na mahiya naman kayo. Mahiya naman tayo na inuna natin ang suspensyon ni Kong Barsaga kaysa ating mga kasamahang iniuugnay sa pagnanakaw ng bilyon-bilyong piso sa DPWH na hindi iniimbestigahan, sabi ni Congressman Leandro Leviste. Correct. Isa na dyan na kongresista na may bilyong pisong flood control budget insertion na nasa GAA ay si Sandro Marcos. Pero hindi yun na code of ethics. O di po ba? Hindi yun na suspindi. Pa-victim, bakit hindi sinuspindi si Sandro? Ay, siyempre, anak, tatay,
presidente, lagot ang mga congressman na magsuspindi kay Sandro. Gagawan sila ng kaso. Ay, naku, 'di ba? Malinaw na may double standard sa loob ng Kongreso. Ay, matagal na 'yon. Ano bang sabi ni dating Pangulong Duterte? The most rotten or bulok na institusyon ng Philippine government ay number 1 ang Kongreso. Hindi lang yan double standard, bulok diyan. Lalo na diyan yung mga putang-inang mga, mukhang pirang mga kongresista na may mga kabit at may mga, tawag dito, construction companies na nakikinabang ngayon sa administrasyon ni BBM. Of course, BBM ang kanilang iboboto. In favor of Bongbong Marcos ang kanilang kanilang doon sila papanig kaya si Sandro Marcos malaya pa rin. Magnakaw sa 2026 budget.